With under 5 minutes sa fourth quarter, tabla dito ang score 87 all, pero kinuha ng Kings yung lead starting with their screen-the-screener action. Isa yung back screen ni Herter for Barnes, then screen ni Sabonis for Herter, tapos combine na with PNR motion. 2-man game ni Herter at Sabonis. At wala na nagawa si Looney dyan dahil 2 deep na yung nakuha ni Sabonis na space for a hook shot. Ang isinagot naman ng Warriors sa sumunod na possession is yung double pin down sa may wing spot. Una, wide pin down screen muna binigay ni Curry kay Thompson. Then right after makuha ni Looney ang bola, set up na for dribble handoff plus double pin down para makuha ni Curry yung separation from Murray. Lalo na sa last screen ni Looney, kaya nakatres ng walang challenge si Curry dyan. Itong sumunod na play mga idol, mapapansin nyo dito ang ganda ng depensa ni Paul despite the mismatch against Barnes. So, dampang bola sa poste kaso di maitulak ni Barnes itong si Paul dahil inuutakan siya nito gamit yung upper arm or biceps every time babangga ito. Kaya ibinalik ni Barnes ang bola kay Mitchell, then poste ulit. Tatlong best ginawa ni Paul yung ganyang depensa. Yung pangalawa pa simpleng bangga ulit, kaya di makaatras si Barnes, then nasusundutan pa ng bola. Tapos sa pangatlong pagkakataon, ayun ulit gamit yung upper arm ni Paul, kaya nabitawan na dito yung bola. Then approaching 2 minutes, lamang ulit ng tatlo ang Kings dito. Punta sila sa poste kay Green. Then tingnan nyo parang elevator screen yung ginawa ni Thompson at GP2 dito. Kaso di nga lang lumusot sa gitna ng screen si Curry dahil ang higpit ng depensa ni Murray sa kanya. Kaya nag-continue lang siya to cut inside while nag-pop out si Thompson gamit yung screen ni GP2. And from there, nagkaroon siya ng space para makabuelo for a fake and one dribble. And makikita natin dyan na nag-collapse na yung defense sa tatlong white shirts. Kaya nalibre si Green sa may corner papunta sa may basket. Then itong next possession, mapapansin natin dyan yung defense ng Kings dahil di nila inalaw na makawala sa labas yung dalawang shooters ng Warriors, with Herter denying Thompson a handoff or space to cut sa may wing. Kaya ang ginawa ni Klay dyan, nag-slip and cut siya sa low block, kaya naiwasan niya si Herter. Actually, maganda din yung help defense ni Sabonis pero nakadiskarte pa rin si Thompson dyan sa ilalim. Ito great defense naman ipinakita ng Warriors with less than a minute na lang. Na-deny ni Green yung attempt ng Kings for a PNR kaya balik kay Sabonis ang bola, then pasa kay Monk. And since walang Fox na maaasahan nila sa ganitong situation, nag-take over na si Monk dyan. So screen roll action ulit while nag-drop si Green. Kaya nung umatake si Monk, nasabayan niya ito and nabutatan niya nga yung tira nito with 2.1 seconds na lang sa shot clock nila. Then inbound play kay Barnes kaso ang ganda din ng cover ni Thompson dito at natapik pa nito yung bola. Kaya di na nakakonvert ng opensa ang Sacramento dito. Etong sumunod, isa na lang lamang ng Kings and obviously tinrap nila si Curry dyan sa half-court line. Kaya ikot ang bola kay Green at dahil nakafocus lahat sila sa gagawin ni Steph, etong si Mitchell binigyan ng space si Klay para makapenetrate. Dito makikita natin na tested na talaga yung poise ng Warriors pagdating sa mga ganitong crucial time at hindi sila nataranta kahit na-deny ng Kings si Curry sa bola. Kumbaga make or break na lang. With 4.7 seconds pagkatanggap ng bola ni Klay, dahil sa space na binigay ni Mitchell, umatake agad ito, then stop sa may free throw area, sabay tira. Dito naman, 0.2 seconds na lang natitira sa last play. Ang option na lang ng Kings dito is yung tip and shot, dahil imposible na yung alley-oop or 3-point shot. Kaya makikita natin dyan, pumuposisyon na si Magee to anticipate yung throw-in mula sa inbound. And mautak talaga itong si Steve Kerr, realizing na may mali sa lineup niya. Kaya tumawag siya ng timeout to change personnel at i-adjust yung defense formation nila. Kaya after the timeout, ang nilagay niya dyan sa may inbounder ay si TJD at GP2. Then double team kay Magee dahil imposible na yung 3-point shot. Kaya pagkahagis ng bola, di rin enough yung tip in ni Monk at naitakas nga ng Warriors itong panalo.